Nagsisimula ang pelikula kay George at sa kanyang pamilya. Nalilipat sa isang bagong bahay. Napakasama ng bahay. Walang kuryente sa bahay. At ang pagkain ay hindi sapat upang mabusog ang kanilang gutom. Ngunit sinabi sa kanila ng kanilang ina na dapat silang magpasalamat sa Diyos. Pero hindi naniwala si George sa sinabi ng kanyang ina. Habang natutulog, sabi ni Alan kay George. Hindi siya dapat pumatol sa sinuman sa paaralan sa kanyang unang araw. Kasi kinakabahan siyang tao. Sa susunod na araw, pumapasok siya sa paaralan. And everyone nakatingin sa kanya dahil sa itsura niya. Sa klase, sinusubukan naming sagutin ang tanong ng guro. Hindi siya papayag. Sa oras ng tanghalian, nakaupo siyang mag-isa. At walang pagkain sa natitira para sa pagkain. Isa sa mga estudyanteng pulis George. Naikinagalit niya at binugbog. Pagdating ng guro ay tumakbo siya palayo. Makalipas ang ilang taon ay nakita namin siya at ang kanyang kaibigan na nanunood sa bar. May lumabas na lasing na lalaki. Sinundan nila siya at sinubukang pagnakawan siya. Ngunit ang nakakagulat ay ang tao ay isang pulis. At ito ay isang ambush para sa kanila. Dumating ang isang sasakyan ng pulis at humabol. Matapos itago si George sa mga tubo ng imbornal. Dumating ang mga pulis sa kanyang pinagtataguan. At mayroon silang asong pulis. Kaya kung tinakpan niya ng dumi sa alkantarilya ang kanyang katawan. Para hindi siya ma-detect ng aso. Hindi talaga siya mahanap ng pulis. Nung pauwi na si George, nakita niya ang isang establishmento kung saan ang pagkain at binigyan ng libre ang inumin. Ngunit sa institusyong ito, ng talento ng tao ay natuklasan at binuo. At bilang kapalit ay nagtatrabaho siya para sa kanila. Bumalik siya sa kanyang ina at sinabi sa kanya ang kanyang nakita. Of telling her na pupunta siya sa institusyong iyon. She encourages him at hinayaan siya. Sa susunod na araw, pumunta siya sa institusyon. At binibigyan ng opisyal na uniforme ng institusyon. Ipinaalam sa kanya ng gwardya ang mga batas ng lugar. Pumasok siya sa kwarto. At nakita ang bagong sapatos na ibinaba ng kanyang ina. Isa sa pangunahing marcha ay ang pagtugtog ng musika. At nagalit si George at pinatay ang music. Kapag oras na ng tanghalian, he surprised na nawala ang sapatos niya. Dahil ninakaw ang kanyang sapatos. Sa dining hall ay nakita niya ang magnanakaw na nakasuot ng kanyang sapatos. He chasing him habang galit. Ngunit pumasok ang magnanakaw sa silid at isinara ang pinto. Ngunit sinira niya ang pinto at inatake siya. At itatapon na sana siya sa bintana. But Doc intervened at sinira ang away nila. Nagulat siya. Nang mapansin niyang sira ang pinto. Sinama niya ito sa kanyang sasakyan. At dala niya ang file niya. At alam niya yon. 3 laban na siya dati. So tinanggihan siya, na nagbibigay sa kanya ng pera para sa tiket. Pero madalas siyang pinagluluto ni George. At sinabi sa kanya na ang institusyong ito na lang ang natitira sa kanya. At hindi sila makakauwi ng talunan. Nakikiramay sa kanya si Doc. At ibinalik siya sa institusyon. He tells him na napansin niyang malakas siya. At hiniling sa kanya na sumali sa club. And we find out na si Doc ang coach. Pumayag naman siya at pumasok sa gym at nakipag-away. Nabigo ang isa sa maputik. Kinukutya siya ng lahat. Pero patuloy pa rin sa pagtuturo ni Doc sa kanya. Pero nagalit si George. At lumabas at tumama sa isang punching bag. At itinumba siya, na ikinagulat ng lahat sa kanyang lakas. Sinasanay siya ni Doc sa gym at pinasaya siya. Tawag niya sa kanyang ina. At sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang pagpasok sa boxing. Hiniling niya sa kanya na lumayo sa pakikipag-away. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang sport lamang at mayroon itong mga patakaran. Tapos kinumprante niya yung nakilala niya kanina. Hinampas siya at ibinagsak sa lupa. Humanga si Doc sa performance ni George. Pumunta si George kay Doc. At sinabi sa kanya na gusto niyang makapasok sa mga posporo. But Doc tells him na beginner boxer pa lang siya. At kailangan niyang magsanay. Tinanong niya siya tungkol sa pinakamaagang petsa para sa paligsahan. At sinabi niya yun sa kanya pagkatapos ng 1 taon. Gaganapin ang tournament at sinabi sa kanya na hindi siya makakasali. Dahil marami pa siyang training sa unahan niya. Makalipas ang 1 taon. Nakita namin si George nakasali sa tournament. At nag-aaway. Isang malakas na Russian boxer. Pinapanood siya ng pamilya niya sa TV. At proud na proud sila sa kanya. Nagsimula na ang laban at lahat ay nagyaya kay George. Matapos ang ilang strike ni George sa kanyang kalaban. Madali siyang nanalo ng gintong medalya. Natuwa siya at itinaas ang watawat ng Amerikano. Hindi makapaniwala ang kanyang pamilya sa kanilang nakita. Dahil ang kapatid ay nanalo ng kanyang unang gintong medalya. Sa edad na 19. Susunod na araw, suot niya ang kanyang gintong medalya at mini ang kanyang mga kaibigan. Sinabi nila sa kanya kung bakit niya itinaas ang bandila ng Amerikano. Sa kabila ng pagpatay sa mga itim na tao. Ngunit nagalit siya at bumalik sa kanyang ina, na nagpakalma sa kanya. Sinasabi niya sa kanya, nasasali siya sa isang tournament.
Sa airport, nakuha ng magandang babae ang kanyang atensyon. So he goes to meet her at tinatawag siyang Paula. Sa kanya nakuha ang phone number niya. Nakita namin siyang kasama ni Doc. Ngunit dinadala siya sa mga profesional upang sanayin siya. Ipinakilala niya siya sa saddler at coach pa. Maaraw na nanonood si George, na nagsusuot ng itim na sinturon at nagsasanay sa kanila. He starts training tapos tinawagan si Paula, na nakilala ang isa't isa at nagmamahalan. Pumapasok siya sa ilang mga laban. Nakwalipikado siyang pumasok sa tournament. Madali niyang napanalunan ng lahat ng laban niya. At sumikat siya. Then he decided na pakasalan si Paula. Sa wakas ay naabot na niya ang huling laban. At ang kanyang kapareha ay ang profesional na boksingero, na tinalo si Muhammad Ali 2 taon na ang nakakaraan. At inaasahang madali siyang maging George. Lahat ay sumisigaw ng pangalan ng kalaban. Nagsisimula ang away sa pagitan ng dalawang partido. At naaalala niya ang mga salita ng kanyang mga coach. Nakatanggap siya ng hindi inaasahang suntok mula sa kanyang kalaban. Pero sinaktan din siya tapos sinuntok. Pagbagsak sa kanya, nagulat ang lahat sa lakas ni George. Magsisimula na ang second round. At si George ang may kontrol at naghahatid ng maraming suntok. Pagkatapos ay hinampes niya ito at ibinagsak sa lupa. Talagang karapat-dapat na napanalunan ni George ang kampyonato. Tuwang-tuwa si Duque dahil alam niya yon isang araw. Ang taong ito ay magiging isang bayani. Nagiging sikat siya, na kinukuha niya sa Arco. And makes his manager kasi matalino siya at math. Kasunduan sa pagitan nila, si George ay nanunood ng balita na boksingero. Pinagtatawanan ni Muhammad Ali si George. Sinabi niya sa announcer na haharapin niya si George balang araw. At talunin siya. Dinala ni George ang kanyang pamilya sa malaking bahay. At ipinagdiriwang nila ang kanyang tagumpay. May anak siya pero wala siyang pakialam sa asawa. Sinabihan siya ng ate Mary niya na buntis siya. Nangyayari ang mga problema sa pagitan nila ng kanyang asawa. Dahil sa mga fans. And she was upset about that dahil nagbago siya. Pagkatapos noon, naglalakbay siya upang lumahok sa malaking terminal. Para labanan si Muhammad Ali. Lahat ay naghihintay sa kanya. Alam mo ito, Muhammad Ali na kinukutsa siya sa harap ng lahat. Pero nananatiling tahimik si George. Akala ng lahat ay matatalo ni George si Muhammad Ali. Dahil napakalakas niya. Sa laban, nagpasya siyang labanan ng kanyang sariling estilo. Nang tulong ng kanyang mga coach. Nagsisimula ang laban sa pagkontrol niya sa laban. But then nawalan siya ng focus. Dahil sa ego at kayabangan niya. Nang ibabaw si Muhammad Ali sa laban. Nagalit si Dark dahil nag-aaway si George. Unfocused at random na pagsuntok. In the end nanalo si Muhammad Ali. Gulat na gulat ang lahat. Kinausap niya ang kanyang pamilya. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang asawa na gusto niya ng diborsyo. Pagkatapos, kung saan niya nakilala ang kanyang ina, tanungin siya kung bakit siya pinalayas. He tells her na siya ang dahilan ng pagkawala niya. At pananagutan niya siya sa kanyang kabiguan. Isang araw nagdesisyon siya upang labanan ng 5 boksingero. Para aprubahan ng lahat na malakas siya. Muhammad Ali ang regalo ni Amanda. Gaya ng dati. He mocks George who asked him to rematch between them. Ngunit sinabi sa kanya ni Muhammad Ali na hindi siya lumalaban. Nawawalan ng tao. Then we washing with Doc and find out na natalo siya. Binibigyan siya ni Doc ng mga tip para makabalik sa dati niyang pagkatao. Isang mensahe ang nakarating sa kanya at isinugod siya sa ospital. Mangganganak na kasi si Ate Mary. Ngunit ang kanyang sanggol ay nasa panganib at maaaring mamatay. Hiniling ng kanyang ina na manalangin sa Diyos. Siya ay lumalabas at nagpupuri ng marami at siya ay nalulungkot sa Diyos. Sinabi niya sa Diyos na kung may mamatay, dapat siyang mamatay sa halip na anak ng kanyang kapatid na babae. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita namin si Mary kasama ang kanyang anak at doon ay nasa mabuting kalusugan. Hindi makapaniwala ang mga doktor kung paano nabuhay ang sanggol. Sinabi niya sa kanya na alam niyang tumawag siya sa Diyos. At ang Diyos na iyon ay sumagot sa kanya. Pagkatapos ng mga nakaraang araw, lumalaban siya sa kalaban pero wala siya sa focus. Pinag-uusapan ng lahat si George. Simula nang mawala siya kay Muhammad Ali, ay hindi na sa pareho. Natalo talaga siya sa laban. Hindi alam ni Doc kung paano siya haharapin. Galit na galit siya, at hiniling sa kanila na huwag magsalita at mahimatay. Malapit na siyang mamatay. Nakaligtas siya. Sinabi sa kanya ni Doc na akala nila ay patay na siya. Nakaramdam siya ng pananampalataya at nagsisimba. At pinag-uusapan ang nangyari sa kanya. Sinabi niya sa kanya yon. Dapat maniwala ang mga tao sa pagkakaroon ng Diyos. Nagpasya siyang magretiro sa boxing. At ialay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. At ang simbahan at upang maging isang pari. Paglabas niya ng simbahan at sinabi kay Doc, nagre-retiro na siya. Hindi siya makapaniwala. Sinubukan niyang kumbinsihin siyang bumalik sa boxing. Ngunit naninindigan siya sa kanyang desisyon. Tapos pumunta siya kay Muhammad Ali. At nagsimula sila ng bagong page at naging magkaibigan.
Pagkatapos nito ay pumunta siya sa kanyang asawa at humingi ng tawad sa kanya. Tinanggap niya ang kanyang paghingi ng tawad ngunit tumanggi siyang bumalik sa kanya. Sa simbahan, may nakita siyang babae at na-inlove siya. Kinuha niya ang microphone at nakatayo sa harap ng simbahan at nagbibigay ng payo sa mga tao. After that pupuntahan niya si Jenny at kinausap. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang lumang simbahan na sarado. Nagpasya siyang muling buksan ng simbahan. Makalipas ang 10 taon, naging pastor siya sa simbahan at nagbigay ng payo sa mga tao. Tinanong siya ng isang ina sa isang guro ng sunboxing ngunit tumanggi siya. Then we see him with his wife Jenny and the children. Tapos nasaksihan niya sa balita. Ang bata na dinala siya ng ina para turuan siya ng boxing. Habang siya ay inakusahan ng pagnanakaw, nagsisi siya na hindi pumayag na sanayin ng bata, na ginawa sa kanya tumagal ng oras at pumunta sa isang lumang gym para magbukas ulit sila. Medyo kinabahan si Irish at may nakitang mali. Pagkatapos ay inayos niya ang lugar at gumastos ng maraming pera. Hanggang sa nagsimulang dumating ang mga kabataan upang magsanay. Biglang nawala ng kuryente at hindi pala sila nagbayad. Pumunta siya sa bangko. At ang malaking sorpresa ay iyon. Walang laman ang balanse niya sa bangko. At kung hindi siya magbabayad ng pera, isasara ang sports club. Lahat ng ito dahil kay Irish ay ipagkanulo siya. At isugal ang pera. Pinuntahan niya ito at hinampes ngunit pagkatapos ay iniwan siya. Nagpasya siyang gumawa ng mga ad upang makatipid ng pera para sa gym. And his wife tells him na hindi nila naabot ang kalahati ng halaga. Wala siyang choice, ngunit upang bumalik sa boxing muli. Kahit natutol si Jenny sa ideya ay nakumbinsi niya ito. Pumunta siya kay Doc at sinabi sa kanya na gusto niyang bumalik sa boxing. Sinabi niya sa kanya na mahirap nang bumalik dahil sa kanyang timbang at edad. Ngunit siya ay matigas ang ulo. Hiniling niya sa kanya na magbawas ng timbang at bumalik sa kanya. Para sanayin siya. Araw-araw siyang bumabalik para mag-ehersisyo. Tuloy-tuloy at sa katunayan, naabot niya ang perpektong timbang. Pagkatapos ay pumunta siya sa dock ng tren sa kanya. Pagkatapos ay sumama siya sa laban at sorpresa. Nagagawa ba niyang manalo? Pinag-uusapan ito ng media. At ito ay natatanggap sa mga programa sa telebisyon. Pagkatapos ay darating ang Golden Bell Championship. Natalo siya ngunit sa kabila ng kanyang pagkawala. Lahat ay nagyaya para sa kanya. Pumunta siya sa bangko, kung saan nakakuha siya ng magandang pera. Mula sa mga patalastas at tugma, nakilahok siya at nagawang bayaran ng mga utang. Pagkatapos ay pumasok siya sa isa pang laban sa isa pang kampyon. At bata pa ang kalaban niya. Ngunit dahil sa kanyang karanasan, kaya niyang talunin siya ng isang nakamamatay na suntok. Lahat ay humanga sa ginawa ni George. Bilang siya ay naging kampyon sa boxing. Sa kabila ng kanyang katandaan,